Diyos walang mali. Tatay tama, di ba? Alright. Alam nyo ba mga kaibigan, or pansin nyo ba, yung lagi nating piniplay that God will provide, God will make a way when there seems to be no way? Napapansin nyo ba yun? Minsan ba sa buhay ninyo, naramdaman po ninyo yun? Yung akala mo, wala na partner, pero biglang nagkakaroon, di ba? Sabi mo parang ngayong araw, walang-wala Pero maya-maya ka meron, ano? Oh. May pang parating na grasya. Yung akala mo, wala ng pag-asa, pero biglang may opportunity. Alam mo ba, nangyari din yan sa buhay ko, partner? Oo, na nag-a-apply ka kung saan-saan, di ba? Tapos, tina-turn down ka, sinisiraan ka ng ibang mga empleyado, ganon, di ba? Pero, mabait pa rin ang Panginoon Diyos Meron at meron pa rin tatanggap sa'yo because alam niyang ikaw naman ay hindi masama. Hindi ba? At naniniwala sa Kanya. So, tandaan po natin mga kaibigan, dumarating sa buhay natin ang mga pagsubok, yung panahong walang-wala ka na, wala nang pag-asa sa tingin mo, sa buhay mo, sa sarili mo. Pero alam niyo po, ang plano ng Panginoon ay mas maganda sa ating mga plano. Ang gagawin lamang po natin is trust Him and always keep faith. Always keep faith. Di ba? Laging may nakabukas na pinto, partner. Di ba? At sinasabi nga po mga kaibigan, dito sa pinag-uusapan natin, sa Philippians chapter 4 verse 19, my God will meet every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Basta magtiwala lang po tayo sa Panginoong Diyos. Oo, mga kaibigan. The powerful message there is that God is capable of meeting all our needs. Both physically, spiritually, mentally, emotionally, through the riches of His glory in Christ Jesus. Kaya lagi nating inuulit ito, partner. Sabi nung iba, sinamplakan na ako dito. Doon po sa sinasabi ko lagi na seek first the kingdom of God, mga kaibigan. Okay? Seek first the kingdom of God and His righteousness, mga kaibigan, and all these things will be given unto you. Di ba? Oo. Yun yung gusto lang natin ipunto dito ngayon, na magtiwala lang ho tayo lagi sa Panginoon, sa Kanyang mga pangako. And seek His guidance, partner. Magkakaroon tayo ng confidence that He will provide for us according to His will. Alam mo ba, partner, na may mga bagay na hindi kayang gawin ng Panginoon? May mga bagay ho, mga kaibigan, na hindi ho kayang gawin ng Panginoon Diyos. Malamang sasabihin nung nakikinig sa atin, ano yun, Joel? Diyos yun Di ba? Di totoo po. May mga bagay ho na hindi kayang gawin ng Panginoong Diyos. Alam niyo kung ano yun? Number 1, hindi kayang magsinungaling ng Panginoong Diyos sa iyo. Pangalawa, hindi niya kayang kalimutan ang pangako niya sa iyo. Di ba? Amen ba yun? Amen. Yun ang hindi kayang gawin ng Panginoong Diyos. Pangatlo, di ba? Hindi kayang Panginoong Diyos, mga kaibigan, na pabayaan ka. Why? Kasi mahal na mahal ka niya. At hindi niya kayang gawing hindi ka patawarin, partner. Di ba? Oo. Ganun po yun. Hindi tulad ho ng tao. Di ba? Ang tao, ito ang kaya niyang gawin. Yun. Kaya niyang gawing what? Gumawa ng masama. Kalimutan ng Panginoon. Makalimot, rather. Di ba? At marami pang iba. Pero ang Diyos, yun po yung mga hindi niya kayang gawin, na tayo ay pabayaan. Hindi niya kayang gawin na tayo ay hayaan na lamang na malugmok sa kahirapan. At hindi niya kayang gawin na tayo po ay mag-struggle dyan na habang buhay, partner. Di ba? Okay? So yun po yung mga bagay na very simple lang, na dapat nating alalahanin natin sa puso at panghawakan po, mga kaibigan, sa Panginoong Diyos, no? Sa panahon ngayon, wala na ho tayong ibang tatawagin kundi siya. Kita ho ninyo, kaliwat kanan ho ang mga disaster, calamity, ang hindi pagkakaunawaan ng mga leader ng bansa. Nagkakagulo tayo, hindi lang ho sa Pilipinas, kundi sa ibang karatig bansa po natin. Kaya talagang ngayon, partner, ang kailangan natin is prayer. Prayer lang talaga. Na sana hindi pa ito yung sinasabi nila. Hindi pa yung panahon na ito yung sinasabi po nila. Okay?
Sige, alas 6:14 na po ang tamang oras sa buong kapuluan. Mga ka-music po naming mahal. Sina Joel Grospe at Darlene Olaño. OMOK sa Tandaan nyo 774. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. God will provide. God will always provide. God will make a way when there seems to be no way. Totoo po yan. Nakasulat po yan sa aklat ng buhay po natin. Tumatalakay sa mga isyu ng bayan. OMOK sa At narito na 774. para bigyan tayo ng background